ginagawa ko. Aling kaibigan, huwag mo sabay-sabayin. Unahin mo ang nagawin para yung mga sa tingin mo ay trigger para magawa mo ulit ang iyong maling habit. Halimbawa, ang habit mo ay pangalunya na bunga. Ang isa pang habit ng panonood ng porn na nagmumula naman sa isa pang habit na panonood mo sa iyong cellphone ay magsimula ka muna dito sa pinakaugat. Alisin mo yung cellphone sa buhay mo. Kung hindi ka bibigyan Oy, galing. ng cellphone, ang basic Yabang. nakakatawag na nakakapag-text. Hindi siya smartphone na nakakapanood ng kung ano-ano. Magpalit ka ng number at isarado mo yung account sa social media. Sisiguraduhin mo na walang makakakunik sa'yo na pagpupulan ng iyong kasama. And then saka mo isunod yung iba, step by step. Sa bawat step na nagawa mo, ay mag-celebrate ka at magpasalamat ka sa Diyos. Ito mag-motivate sa'yo para gawin mo naman yung susunod na step. Kaibigan, magaan ang pagbabago ng Diyos. Tutulungan ka niya sa bawat hakbang ng iyong pagbabago. Take one day at a time. Sabi sa Mateo 6:11, bigyan mo kayo ng aming pagkain sa araw-araw. Bakit ang itinuro ng Panginoong Yesus na paghingi ay good for one day? At gagawin mo yun araw-araw. Kasi nais ng Diyos na bigyan ka ng sapat na lakas para sa isang araw lang ngayon. Hindi na lakas para sa isang linggo o isang buwan. Kasi gusto niya na magtiwala ka sa Kanya. Ang galing na ni Kobe. Araw ay nakadepende ka sa Kanya para sa kailangan mo. Gusto niya araw-araw kausap mo siya at sa Kanya ka tumatakbo para sa iyong pangangailangan. May kasabihan, how do you eat an elephant? One bite at a time. Ganun din yung isang malaki at complicated na problema ay hatiin mo sa maliliit na bite-sized pieces at ayusin mo siya one day at a time. Bigay ka sa Diyos ng lakas para sa araw na iyon at sisiguraduhin niya na magagawa mo ito at malalampasan para sa araw na iyon. Then kinabukasan ay ganoon pa rin. Sa bawat victory, maliit man o malaki, ay pagpasalamat mo sa Diyos. May mga araw na sasabay ka, pero sinisigurado ko sa iyo na kung babangon ka, magpapatuloy ka, at magiging consistent, ay mas marami kang aanihin na panalo. You will get victory one day at a time. Huwag ka ma-frustrate kung matagal bago ma-achieve yung pagbabago na ina-expect mo. Kasi hindi mo yan na-acquire instantly. Kailangan itong dumaan sa proseso. May nagsabi, big changes are made by taking small steps, one at a time. Number 7 ang paraan para mapagtagumpayan mo yung habit. Clearly define the positive reasons you need to break this bad habit. Sabi kanina sa Galatians 6:7 na kung anong iyong tinanim, ayun din ang iyong aanihin. Dalawang klase ang pwede mong anihin. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Kaya hindi mo lang iisipin kung ano ang negative consequence ng gagawin mo bad habit. Kung hindi, iisipin mo din naman ang mabuting consequence na aanihin mo kung titigilan mo na ang isang masamang habit. Isulat mo ng malinaw o i-picturean mo ang positibong mangyayari kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Maraming tao nakakalimot sa magandang pangako at reward ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Alam mo ba na isa sa motivation sa atin ng Diyos ang pagbibigay niya ng reward sa mga sumusunod sa Kanya? Sabi niya sa Matthew chapter 6, na itakwil natin ang pagkukunwari at masamang motibo. At kapag sinunod natin ito, ay ano yung gagawin niya? Sabi niya sa Mateo 6:18, ang iyong ama na hindi mo nakikita at tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim at siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kinigalalahanin mo na merong gantimpala ang pagsunod mo sa Diyos. Kapag natagumpayan mo isang habit, kung iisipin mo na mas satisfying at mas worth it ang sumunod kaysa sa panandalian sa dahil mas satisfying ang naranasan mo ang malapit na fellowship mo sa Diyos at makatanggap ka ng reward mula sa Kanya. Kaysa sa temporary pleasure, huwag mo labanan ang maling habit ng sariling lakas. Kung hindi, hayaan mo na ang reward at blessing ng Diyos ang mag-motivate sa iyo patungo sa isang makabuluhang buhay. Ang pag-asa mo sa gagawing pagkilos ng Diyos dahil sa iyong pagsunod ang magiging depensa mo sa panlilinlang ng Diablo. Kung ikaw ay desperado, kailangan mo ng hope. Hope para sa magandang
Diyos mula sa masamang nakaraan. Hope na kaya kang baguhin ng Diyos at kaya niyang ibigay ang reward na sa iyo. Kaya kailangan mong asahan ang mga positibong mangyayari sa iyo. Lalo na kung merong setback. Lalo na kung nadapa ka ulit. Bakit? Kasi isipin mo na, kaibigan, isipin mo, asahan ang mga positibong mangyayari sa iyo kung hindi ka susuko sa pagtanggal ng maling habit. May isang pag-aaral noong 2010 sa University College London tungkol sa panahon na kakailanganin para makagawa ng isang bagong habit. Sabi nila, the time it took for the habit to form varied widely. For some people, the healthy habits felt automatic after just 18 days. For others, it took 254 days. Kaibigan, huwag ka sumuko dahil lang sa ikatlong araw ay nadapa ka ulit o sa ika-14th day ay nadapa ka ulit. Alahanin mo na walang shortcut sa paggawa ng bagong habit. Ang iba ay inabot pa ng 254 days na tutuloy na ginagawa araw-araw ang isang habit bago ito tuluyan nag-form sa kanya. Kaya kung may setback ay normal ito at hindi may iwasan. Bangon ka lang agad at ituloy mo ang iyong ginagawa. Na-realize ko na kapag naging second nature mo na ang iyong bagong magandang habit, ay mas rewarding at fulfilling na makita mo pabalik ang mahabang journey na pinagdaanan mo bago mo nabuo ang isang mabuting habit na yan. Tapos, marirealize mo na yung mga setbacks mo ay hindi naman pala totally harang kung hindi kasama sa learning process mo para magbago at magtagumpay. Lord, wow, iba ka talaga. Yung palang roadblock o mistake ko ay hindi pala totally failure kung hindi tinuruan mo ko ng patience at pagtitiwala sa iyo. Hindi pala siya mahirap sa akin na iniiyak-iyakan ko pa noon, Lord. Pero para pala yun na maging mas malakas ako. Lord, wala ako ngayon sa level na ito kung hindi ko pala pinagdaanan ang mga iyon. Salamat po. Napaka-exciting na journey. Kaibigan, tumingin ka sa positibong gagawin ng Diyos at huwag ka mag-focus sa problema na nai-encounter mo ngayon. And lastly, number 8, paano ka magtatagumpay sa habit? Replace bad habits with good habits. Huwag ka lang basta huminto sa isang masamang habit kung hindi palitan mo ito. Halimbawa, pwede mo palitan yung mga hindi maganda sa kalusugan na ginagawa mo ng mas healthy na gawain. Sa halip na mag-stress eating ka ng cake, sweets, chips at soft drink, ay palitan mo ito ng short walk. Ang paglalakad ay nakakapagbawas ng stress, nakakapagpa-relax dahil naglalabas ito ng endorphin. Sa halip na maglaro ng video games, ay palitan mo ito ng pagbabasa ng mga libro na makakapag-stimulate ng iyong utak. Ano po eh, hindi ka lang basta hihinto sa isang bad habit kung hindi papalitan mo ito. Halimbawa, sabi sa mga taga-Efeso 4:25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Ayon dito, ay hindi ka lang hihinto sa pagsisinungaling kung hindi sisimulan mo ng magsabi ng totoo. Tapos sabi sa mga Efeso 4:28, ang magnanakaw ay magnanakaw sa halip maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Ayon dito ay hindi ka lang hihinto sa magnanakaw kung hindi papalitan mo ito ng pagtatrabaho para tumulong ka dito sa iba. Dahil sabi sa Efeso 4:29, huwag kayong gumanit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Ayon dito, hindi ka lang hihinto sa masasamang salita kung hindi papalitan mo ito ng mga salitang makakabuti at mapapakinabangan ng iba. Sabi sa Efeso 4:22-24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Humbarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang